Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. 3D ultimatum, sibak o suspensyon, banta ni Pangulong Duterte sa LGUs na mangiipit sa cell site permits. Binigyan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga local government units ng hanggang 3 araw lamang para aksyonan ang application permits ng telecom companies para sa pagtatayo ng cellular tower sa buong bansa. Sinabi ni Pangulong Duterte na sino mang opisyal ng LGU na hindi susunod sa 3D ultimatum ay kanyang ipasususpinde o ipasisibak maliban pa sa kasong maaaring makaharap. Pinalaan din ni Pangulong Duterte ang mga punong barangay na tumigil sa pag-astang parang Panginoon sa kani-kanilang lugar at sinabing ang mga tiwali sa kanilang hanay ay kanya ring pakakasuhan. Iniutos din ng Pangulo sa lahat ng local council sa bansa na ipaalam nila sa Department of Interior and Local Government o DILG ang kanilang pagtalima sa 3D ultimatum matapos maipabatid sa kanila ang nasabing palugit. Noong nakaraang Huwebes, iniutos ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete na gumawa ng mga drastic measures para paikliin ang proseso ng pag-apply ng permits sa pagtatayo ng cell towers. Ito ay makaraang magpaliwanag si Ernest Ko, Presidente at CEO ng Globe Telecom na sangkaterbang permit at dokumento at kung ano-anong mga bayarin ang sinisingil ng LGUs para mapahintulutang makapagpatayo ang telcos ng mga karagdagang telecommunication tower. Ipinaliwanag naman ni Secretary Harry Roque na ang 3D ultimatum ng Pangulo ay pakiusap lamang partikular sa miyembro ng mga lokal na konsehong hindi saklaw ng Modified Enhanced Community Quarantine na madaliin ang aksyon sa work permits and licenses applications ng lahat na digital infrastructures projects lalo na ang cell sites sa mga kanayunan. Sinabi ni Roque na kaugnay ang pakiusap ng Pangulo sa lumutang na problema sa internet connectivity ngayong naharap ang sistema ng ating edukasyon sa tinawag na flexible learning kasama ang online classes. Ang kakulangan ng cellular towers lalo na sa malalayong probinsya ay tinukoy ng mga mag-aaral, magulang at pati mga guro na pangunahing balakid sa epektibong pagpapatupad sa tinawag na distance learning. Sa panig naman ni DILG Secretary Eduardo Año, inabisuhan nito ang lahat ng LGUs na may mga nakabinbin pang applications para sa work permits ng cell sites construction na agad nilang aaksyonan ang mga ito. Sa ibang balita naman, tiwala ni Pangulong Duterte kay PhilHealth President Morales posibleng magbago. Inihayag ng Malacanang na nanatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte kay PhilHealth President Ricardo Morales sa gitna ng kontrobersyal na umano'y irregularidad sa ahensya. Pero sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na base sa payag ni Senador Christopher Bongo, maaari anyang magbago ang naturang pagtitiwala. Paliwanag ni Roque, ang tiwala ni Pangulong Duterte kay Morales ay depende sa ebidensyang makakarating sa punong ehekutibo. Inilihad ng kalihim na nais ng Chief Executive na makuha ang mga katunayan laban sa PhilHealth Chief. Kasunod dito madidetermina kung mananatili ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Duterte kay Morales. Base sa nalungkat na aligasyon ng anomalya sa ahensya, 15 bilyong umano ang nawawalang taon-taon sa ahensya dahil sa mafia o ang grupong sangkot sa katiwalaan. Nagpayag naman ng pagkaalarma si Roque sa pag-amin ni Morales sa pagdinig sa Senado na talamak nga ang katiwalian sa ahensyang kanyang pinamumunuan. Kinestyon naman ng palasyo ang hakbang na ginawa ni Morales matapos malaman nito ang irregularidad na nangyayari sa kanyang pinamumunuan. Samantala, suportado ng Malacanang ang isinasagawang investigasyon ng Senado at ng Kamara hinggil dito at umaasang mailalatag ang mga ebidensya na nais makita ng Pangulo sa naturang pagsisiyasat. General Morales, who were appointed there to really stop the corruption. Malaki po ang tiwala ni Pangulong Duterte sa inyo. General Morales, ang tanong ko lang po kung kaya pa ba? Kaya nyo pa bang higilan itong corruption? Well, kung magagawa ho yung programa natin lalo na sa IT, magagawa ho natin yan. Hindi ho mabante yung IT System Development Program. That is the main reason. Kasi yun ho, malaking nakakasagot sa issues about corruption. So, kung
ito at makakakuha tayo ng sapat na budget for IT, ma-implemento, ma-reduce natin significantly yung ating fraud. Yung fraud. Yun po ang sagot ko dyan, Senator Go. Thank you. May I be clarified lang? We're discussing here together with Senator Lacson while listening to Senator Go and the answer of General Morales. How does the IT solve the corruption? Yung ating membership database, we have 109 million members. Pagka meron ho tayong information system, may biometrics ho tayo. Hindi ho pwede magkamali sa identity ng member. Alam din ho natin kung buhay yung member. For example ho, sa ngayon, meron tayong 5,000 members na according to our database, 130 years old. Hindi ho natin pwedeng matanggal to kasi wala kami dokumento na nagsasabing namatay na itong mga taong to. At ang pinaka-importante ho ngayon sa kahit na unang korporasyon ay ang data processing. Ngayon ho, yung MBA ng mga 1980s, ngayon ho, data processing. Yun ho ang kailangang ayusin. At saka yung connectivity din ho, at saka yung IT. Marami ho mga proseso natin ay manual. Ngunit mas pwede ho yatang may paliwanag ni SGB Aragona kung kayo'y makikinig pa sa kanyang sagot kung paano how IT can solve the fraud problem of PhilHealth. So we have a underlying question with the indulgence of Senator Go. We have an underlying question yung procurement nyo merong issue ng corruption Yan ang problema Kung malaki ho yung budget natin, pati procurement ho, i-outsource natin yan. Ang kukuhin ho natin, mga Google at Microsoft, ito ho mga players na ito, hindi ho papayag ito na magkakamali kami. Yeah, hindi yung pagbili nga ang problema Mr. President, with the permission also of Senator Go, Go ahead, Senator Lacson. willing to give you the budget. Pero show us na yung procurement nyo maayos. Because how can we believe you kung ang overpricing nyo, yung 62,000 pesos, pepresyohan nyo ng 320,000. Actually, we were discussing with our colleagues, how will we give you billions in subsidy sa Bayanihan 2? Kung yung procurement nyo, imagine, 62,424. Ang overpricing nyo, grabe. Kung ginawa nyo 70,000, 75,000, baka magpikit na lang kami ng mata, pero 320,000 pesos. Yeah, matter of record. Ito ho ang problema kung yung ating, for example, mag-issue tayo ng invitation to bid. Nag-fail ho yung invitation, yung... No, that's beside the point. That's not the issue. Anong pakialam nung nagpe-fail yung bid kung just because nag-fail yung invitation to bid, mag-overprice kayo ng ganong kalaki? Anyway, Mr. President, I received here a note that Board Member Kabading will show 3 slides to prove the pattern of overpricing from 2018 to 2019. Yeah, okay. We can do that after Senator Bongo. Go ahead, Senator Go. We may continue. Sir, pakisagot lang po yung tanong ko. Kaya bang sugpuin ito o... Kaya ho natin sugupin ito at ang sinabi ko, kailangan ho talaga makuha natin yung ating IT system. Kung kailangan i-improve yung procurement mechanism natin, kung pwedeng ang PSDBM ang mag-handle ng procurement, siguro dapat ho ganun para nasa labas na ho ng PhilHealth at hindi na ho kami makaka-focus na ho kami sa kung anong dapat gawin sa loob ng PhilHealth. Another question to Board Member Kabading. Isa ka po sa mga, naalala nyo, lahat po ng board members ng PhilHealth ay pinalitan ni Pangulo noong nakaraang taon. Kayo po ang itinalaga dyan para linisin po ang PhilHealth. Alala ko nung isang taon pa po yung pagdidinig natin. Pero wala pa rin nangyari. Yes po. So, mahirap naman na every year na lang tayong mag-hearing at wala pong mangyayaring masugpo o walang makulong na membro po ng mafia na sinasabi nyo nga dyan sa PhilHealth. Ako'y nasaksihan ko yung
nakaraang maaaring pagtatalo, no? Inyo ni President Morales dahil po sa layunin ninyong sumpuin nga yung corruption sa PhilHealth. Ano bang pwede mong masuggest? O anong may tutulong mo para sumpuin po yung corruption sa PhilHealth as board member and as a seat accountant? Oh, let me make it clear na we are trying to solve it inside. And then nothing happens. That's why four of us, the board of directors, were talking about it. Ano magagawa natin dito? At mukhang wala naman itong mapupuntahan. Papa-investigate natin. Ini-intimidate naman yung mga tao sa loob na mag-investigate. Sabi ni Susan, sabi ko kay Susan Mercado na it will be okay for you if we will already talk to third party about this kasi mukhang frustrated na. Sabi niya, yes. Oh, sino? Di yun inumpisahan natin. Tinawagan ko si Harry Roque. And this is where sabi ni Harry Roque, di sulatan mo yung presidente at i-address mo sa akin. And that exact letter was also addressed to you. Oh, now, yung question na yun, I hope you don't mind, I'm sending it back to you. We are sending it back to you through this investigation. And it's already in your hands or in the hands of the president through kitain. Kasi now, our part is simply throwing it to you guys. That things that we cannot, hindi namin magawa sa loob dahil we are being cut off. That anong gusto na sana naming mangyari. Meaning, we're trying to solve it inside eh. Pero sinulatan ako ni PCO Morales, naintindihan ko yung ibig sabihin ng letter. That's why mainit ang ulo natin dyan. Yun ang ibig kong sabihin. So, ibig mong sabihin, hindi sa mga board members ang problema. Ibig sabihin, doon sa baba, yung sa Management. mga plantilyadong empleyado ng PhilHealth, ang ibig mong sabihin? Top executive. I believe these are members of the executive committee. Number one dyan, si Renette Lim siya ako eh. Kaya these are the people who are manipulating things inside eh. Sino pa? Yung legal. Pwede mo bang mga pangalanan? Del Rosario, I think this is Del Rosario. Part of it though is the corporate secretary. Dennis Mas. These are the people who have influence inside in putting people around. Kung ikaw yung presidente ng PhilHealth, anong gagawin mo? I'm not going to answer because I'm not going to consider it. Not at all. Kung sakali nga, kung ikaw ang presidente, anong gagawin mo para Question is theoretical. It's a common sense thing. It's a common sense thing to do. And There are venues to address for this corruption, and you already identified the people. Attorney Cabati, listen. I'll cut you. You stay back from the microphone. You're blasting here and don't shout. I'm sorry po. I'm sorry. Control your temper. We understand your. Kaya- We understand how you're feeling, but try to control your temper. Move back a little because the microphone is blasting. I'm sorry po. Sige. Close to the Move back a little, and then address the chair when you're answering or when you're saying something. All right. Yes, Mr. You're Chair. asking what are the names? Isa-isa mo na yung mga pangalan. Mr. Chair, yes. I already mentioned Mr. Chair Del Rosario, Renette Lim Siaco, Dennis Mas, and Corporate Secretary Attorney Mangawang. So, All sa right. tingin mo, This is the executive committee. Yes po. All right. Senator, go ahead. sa tingin mo may gamot pa itong problema sa PhilHealth, Mr. Bading? Yes. That's exactly, Mr. Chair. Anong gamot mo rito? Anong rekomendasyon mo? Come again. Oh, Mr. Anong Chair. gamot ang may rekomenda mo para gamutin yung sakit yan sa PhilHealth? Palitan po yung mga taong na-mention ko. Were they with the permission of Mr. Chair. were they there during the time of CEO Ferrer?
Yes, yes, Mr. Chair. Sila rin yun? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. And then CEO Ferrer was asked to resign, and Senator Go knows this, but he was taken into the OH. Where is he now? Mr. Chair, si former board Ferrer po. Yes. I don't have any idea, Mr. Chair. Would you know, General Morales, where is CEO Ferrer now? I think he is undersecretary in the Department of Health, Mr. President. He is Assistant Secretary, Department of Health, after he was Undersecretary. asked to resign from PhilHealth. Undersecretary. After he was asked to resign from PhilHealth. All right. Thank you. Senator Go ahead. Nakailang presidente na tayo ng PhilHealth. Naalala ko po, nung nakaupo si Presidente Duterte 2016, itinalaga si before Is de la Serna, then Ferrer, and then Morales. Apat na yata tayong presidente ng PhilHealth. Pero wala pa rin pong katapusan yung corruption allegations sa PhilHealth. Wala pa rin nakukulong. So, I'm urging the ombudsman po, pakitingnan na lang natin ito. 2 taon na lang pong natitira ni Pangulong Duterte. Wala pong dapat masayang po. Lalong-lalo na po ngayon, sabi nga ng PhilHealth General Morales, totoo ba na hanggang taong ito lang ang pondo po ng PhilHealth para sa universal healthcare ay sa susunod na taon, mahirapan na po kayong fully implement yung universal healthcare. Kung wala akong pumasok na pondo, bumaba akong collection, tsaka walang pumapasok na subsidy, yung pondo ho, yung reserve ng PhilHealth na nagsimula ho tayo 130 billion sa simulang taon, mauubos na ho sa about the middle of next year. Unang-una, ang nakikita ho namin event na nag-precipitate ito ay yung reklamo ho ng isang dating empleyado, si Atty. Keith Thorson, na sinasabi niya na may mass resignation ng mga opisyal sa PhilHealth dahil sa talamak na fraud or corruption. Gusto ko kong linawin na hindi ho totoo lahat yon. Si Atty. Labi ho, na sinasabing nag-resign ay nandito ho, patuloy na nagsisilbi. Si Mr. Bar Laborte ho ay nag-resign dahil sa kanyang dahilanan na mag-aaral siya ng mas mataas na baitang. Si Atty. Kit lang ho ang nag-resign at sa tingin ko ho ay dahil tinanggihan ko siya sa isang posisyon na hindi siya qualified dahil nalaman ho namin na siya pala ay tinanggal sa Philippine National Police noong 2014 dahil sa awol at nag-resign siya bilang kadete nung gagraduate na siya noong 2010 dahil sa posibleng honor violation. At ngayon ho na lumabas na siya, wala na ho siya rito, meron hong lumalabas na reklamo laban sa kanya na 4 na babaeng empleyado tungkol sa sex harassment. Ngunit, ang problema ho ng fraud ay inefficiency ay matagal na ho dito sa PhilHealth. Wala pa ho ako dito at kahit na ako ho'y mawawala, patuloy pa rin dito kung hindi ho gagawin yung anong dapat gawin. Ito sinasabi ng mga dalubhasa sa management na wicked problem na parang hindi mahanapan ng solusyon. Unless this wicked problem is broken down and each sub-element addressed in detail, kahit linggo-linggo magpapalit ng presidente dito, hindi ho mawawala ang problema ito. How much fraud is there in PhilHealth? Meron hong pag-aaral na ginawa na natapos noong Disyembre, ng estimate ang fraud index ay 7.5%. Hindi ko sinabi na acceptable yung 7.5%, ang totoo niyan dapat 0 ang fraud kung maaari. Sa 7.5%, sa mga tuwid, ang ginastos ng PhilHealth last year na nasa 136 billion ay umaabot sa 10 billion ang potential loss to fraud. Potential ho. Next year, kung hindi natin ayusin ang sistema, yung gagastusin na 240 billion,
aabot to sa 18 billion ang mawawala, potential na fraud. Ang global average ho is 10 to 20%. Ang healthcare system ho sa buong mundo ay wala ho totally fraud-free kasi hindi ho natin matatanggal yung interaction ng pasyente at ang doktor. Ngayon, malaking operation ho ang PhilHealth. Unang-una, 109 million members. Wala na ho ibang GOCC na ganito kalaki. Meron ho tayong 40,000 accredited healthcare professionals, mga doktor. At meron din ho tayong 8,500 na mga healthcare facilities, level 1 to 3, mga lying-in clinics, dialysis. At nagpo-process ho tayo ng 35,000 claims a day at nagbabayad ng 2 billion pesos a week. So malaki ho ang operation ng PhilHealth. Importante ho maintindihan natin ng korporasyon na ganito na pwedeng mawala ng 10 billion, 10 billions of pesos to fraud. Maaari lang ho maiwasan ito kung mag-invest ho sa information technology. Kasi dito ho natin mapipigilan yung mga fraud na nangyayari. Ito ho ang strategic shift na dapat pagtuunan ng ating mga mambabatas at pati ho ang management ng PhilHealth. Dahil ho sa pag-develop ng information system, kung maliit ang budget, malaki din ho ang risk na hindi magtatagumpay. So makikita ho natin na yung 2.1 billion IT program over 3 years ay magiging 700 million po a year. Ang estimate ho sa healthcare industry, dapat nasa 5% ng annual turnover ang gasto sa information system. Nevertheless, despite mga imperfections ng PhilHealth, last year ho ay nakapagbayad ang PhilHealth ng nakapagsilbi ang PhilHealth sa 14 million Filipinos, mga 12% ho ng ating populasyon. Karamihan ho sa kanila mga indigents na nakapag-kolekto ho ito doon sa mga kayang magbayad at ginastos ito doon sa mga hindi kayang magbayad. At dito ho sa pandemic, nakapagbigay ho ang PhilHealth through IRM doon sa mga much needed funds doon sa mga hospital para makapili sila ng mga PPE at makapaghanda ho sila para sa tagsara ng COVID-19. At sa mga dumarating na taon ho, kung tayo magtatagumpay, sa ilalim ho ng universal healthcare, mas marami ho at mas magaganda na health service ang ating mabibigay sa lalong maraming mga Pilipino at maangat ho natin ang kanilang kabuhayan. Ang PhilHealth ho ay hindi perfect, alam ho natin ito. Ngunit, ang tingin ko naman, mas madali hong ayusin ang mga mali at ang mga sira ang PhilHealth kaysa magtayo ng bagong organisasyon dahil pareho din ng mga skills, specialties, processes, and organizational structures ang kakailanganin para sa isang organisasyon na magbabayad ng healthcare sa anumang lipunan. Bago ako mag-close, gusto ko lamang i-share itong kwento ni Tatay Alex na nung June 30 ay naglakad ng 6 na kilometro galing sa kanyang bahay sa Sapang Putik sa San Ildefonso, Bulacan, doon sa Bayad Center para magbayad ng kanyang premium. Unfortunately, kinulang ho yung kanyang 300 pesos dahil tumaas po ang kanyang premium. Kinulang siya ng 300 pesos. Napansinuno ito ng isang member na hindi siya kilala, si Miss Jasmine, na binayaran yung kanyang premium at tinatago kay Tatay Alex yung 300 pesos. Nakikita naman natin ho sa picture na ito kung ano ang mga taong ito. Bakit to sila nagbabayad ng kanilang premium kahit na ho narinig nila maraming masama tungkol sa PhilHealth? Tatay Alex ho, yung kanyang asawa na stroke ng 2018. Ang hospital bill ho ay 29,000, ang binayad niya ay 3,000. Si Miss Jasmine naman ho, nanganak noong 2019, ang hospital bill ay 8,000, nagbayad siya ng 2,000. Yung anak naman ho, nagka-pneumonia, ang bill ay 15,700, ang binayaran niya 1,500. At ito ho ang sinasabi niya. Thank you po dahil sa sobrang tulong ng PhilHealth. Lalong-lalo na po sa akin dahil nagamit ko siya sa panganganak ko at noong na-hospital ang baby ko. Kung walang PhilHealth, paano na kaming mahihirap? Mga ginang at mga ginoo, I humbly submit that when PhilHealth suffers from premature negative publicity,
yung interest ho ng mga tao katulad ni Tatay Alex at ni Miss Jasmine ay nasasaktan din po. Marami hong dapat gawin. Marami hong dapat ayusin sa PhilHealth. PhilHealth needs help. Marami na ho siyang tama. Marami na hong dago. Sana ho, tulungan ho natin ang PhilHealth. Kung maaari po, huwag pagtulungan. Kung magpapatuloy ho ito na hindi natin maayos ang PhilHealth, baka dumating ho tayo sa panahon na kailangan magdesisyon kung bubuhayin pa ang organisasyon. Bago ho dumating yung panahon, itong management team ho ay magpapatuloy sa kanilang pagpursige sa ilalim ng universal healthcare at pagsilbi ho sa taong bayan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you, General Morales. Magandang umaga po. General, if I may call your attention to this, una ko pong tanong, di po ba nung budget hearing nitong nakaraan, hindi po tayo nagkaroon ng COA at sa pakiusap na rin po ni Secretary Abisado and sa pakiusap ni Speaker Alan Cayetano na kahit na wala pa kayong COA report, ay payagan na munang ipasa dahil may contribution sa inyo ang national government ang budget ng PhilHealth. 60 billion po ang dinagdag na pondo sa inyo ng national government. Tama po ba? 71 billion. 71 billion. Opo. Ngayon po, yung binanggit nyo kasi, General Morales, yung pong binabanggit nyo kahapon, pinanood ko po kayo hanggang sa ngayon, para po bang itong problema, dahil naalala nyo, ang problema po ng 2018 COA, yung Commission on Audit, hindi nga po kayo nagkaroon ng pag-aaral sa kadahilanan na walang substantive testing ang case rates, all case rates ng inyong ahensya. Tama po ba? I have here the COA report, General Morales. And if I may read the financial report, the faithful representation of the benefit claims expenses account totaling 121 billion for calendar year 2018 was not established due to the delay in the grant of full access to PhilHealth new claims and claim system, which precluded the audit teams to conduct substantive testing on all case rates transactions amounting to 62.9 billion or 51.79%, contrary to paragraph 15 of Philippine Accounting Standards and PhilHealth Office Order 0088-2015 dated October 12, 2015. Tama po ba, General Morales? Sa pagkaalam ko ho, binigyan ho namin sila nag-access. Nag-create ho kami ng account para ma-access nila yung data namin. At mapapaliwanag ho ito ng aming Corporate Information Officer, si Senior Vice President Ubita Aragona. Siya ho nagbigay ng nagbukas ng access sa Commission on Audit po. At meron ho kaming resident auditor ng COA dito na nakikipag-ugnay ho sa amin sa mga pangangailangan nila. Kumari ho, Congressman, pwede kong ipaliwanag si SVP Aragona sa bagay na ito. General Morales, yung akin lang naman po, General, if you can hear me, yung akin po is factual lang. Hindi po tayo nung nagkaroon ng budget hearing, wala pa pong COA report noon. Ngayon po, maaaring nagkaroon na kayo ng access. Kaya nga po sinabi ng COA sa amin, hindi muna sila magsasubmit ngayon, but they will submit it in the later part of this year. Yan po ang paliwanag ng COA na pinayagan naman po natin dahil hindi naman natin mapipilit yung audit report. General, we were together in the budget hearing. That was the discussion then. Yun po yung naging sitwasyon natin. Walang COA report at that time. Sir, yung for calendar year 2018 ho ba ang tinatanong ninyo? Yes, General. Opo. Opo, na-implement na ho natin ito. Meron ho kaming yung audit observation, faithful representation of the benefit claims expense totaling 121 billion. Ang audit recommendation, no, we recommend that management provide the COA PhilHealth auditors nationwide full and continuous access to all systems and programs necessary for the timely conduct of an audit as mandated by Section 10.6 of PD 1445.
Na-implement na ho namin ito. Yes, General. Pero naalala niyo po, nung budget hearing, wala po tayo niyan nung panahon na yon. Kaya nga Wala po. Opo, wala po. Okay. Ito pong 2017, meron din pong COA report yan, na ang sinasabi po rito, o yung all case rates ninyo, nagkaroon ng 3 pag-aaral sa NCR, yung PhilHealth Regional Office 1, PhilHealth Regional Office 2, na sinasabi na naman nag-overpayment. Mas malaki ang ibinayad kesa doon sa ginastos ng pasyente. At chichikin ho namin ang aming Okay. record sa Kumario. Okay, tanong ko lang po, General, para humalinaw na lang tayo, di po ba ang all case rate ng pneumonia ay 15,000? Opo. Okay. Ang all case rate ng acute gastroenteritis ay 6,600. Tama po. Ang urinary tract infection, 7,000. Tama po. Sa pagdaan ng maraming taon, ang binabayaran nyo sa pneumonia, umaabot kayo sa 700,000 plus taon-taon. Mga claims po, mga tao. Opo. Kahit na ibalik natin yan ng 2014, 15, 16, 17, 18, halos nasa 700,000 po ang claims ng pneumonia. Opo. Ang claims ng gastroenteritis for the past 4 5 years, nasa almost 350,000 every year. Aha. Ang claims ng urinary tract infection, nasa 300,000 every year. Almost 300,000 every year. Inyo ako. So, yung pong all case rate policy na binabanggit ko sa inyo, General, kahit na anong gawin yung computerization, mako-computerize lang po ang corruption dyan sa loob ng PhilHealth. Dahil binabayaran ng buo based on a case rate, imbis na dun sa actual na ginastos ng isang pasyente, General. And we have been talking about this. Pareho tayong bago. Ako bago sa Kongreso, kayo po bago dyan. Dito po sa COVID, nag-case rate na naman kayo. I can assure you, General, there will be corruption there. Of the 30 billion, of the released 14 billion, yun lang pong sa mild pneumonia, 43,000. Marami po dyan ang mas mababa ang gastos na babayaran ng PhilHealth ng 43,000, General. Yung mga case rate ho sa COVID-19, bago hong labas ito, galing ho sa datos na nakuha natin nung pumasok ho yung COVID-19. At constantly ho kami nag-adjust, katulad ng testing kits din, para maipantay natin sa market cost. Ngayon doon naman ho sa case rate, sa ilalim ho ng Universal Healthcare, papunta ho tayo sa global budget, na kung saan ang pondo ay in-advance sa healthcare provider network, sa LGU, sa probinsya, para sila na ho ang mag-manage ng kanilang pondo. So yun ho ang long-term na sagot dun sa problema ng case rate na hindi naangkop dun sa tunay na gastos. Doon naman so sa mga nakaraan, meron ho kami mga compliance sa mga COA audit na kung makukuha po ang inyong mga datos, baka pwede ho natin i-compare dito sa mga binigay sa aming mga dokumento galing ho sa Commission on Audit. General, I have here the audit reports 2013, 2014, 2015, 16, 17. Simple lang po, General, and I am sorry, hindi nyo maayos ang PhilHealth pagka po hindi nyo to binago. Yung ginasabi nyo pong yung reforma, wag po kayong makinig sa mga tao nyo dyan na nagsasabi ng case rates. Mali po yan. Kahit sinong insurance company ang kausapin nyo, pag ikaw na bangga, kung magkano ang bangga, yun lang ang babayaran. Kung ikaw nagkasakit, kung anong gamot, kung anong ginawa sa'yo, yun lang ang babayaran. It cannot be a package. Even if you go on a global budget, and please,
Tell them that we understand what the global budget means. Yan din po will not happen as long as we have the case rate set up. Mr. Chairman. Kung pwede ko kong i-share sa inyo, yung sulat ko galing sa Commission on Audit na natanggap natin noong June 10, 2020 na pinirmahan ho ni Chairman Aguinaldo. Ang sinasabi niya ho dito, based on the foregoing data, ito ang binigay namin sa kanya yung premium contributions, benefit claims, income, operating expense, at saka interest and other income na 2017 at 2013 to 2017. At ang sabi ho niya, based on the foregoing data, the alleged losses of 154 billion pesos did not appear in the published COA annual audit reports on PhilHealth. Umaasa ho kami sa Commission on Audit na siya ho nag-audit ng mga gastusin ho ng PhilHealth. At nakikipag-ugay ho sa kami sa kanila para sagutin yung mga kanilang observations tsaka yung kanilang memo. Tama po yun, General, dahil ito naman po'y sinabi nga nila, binabasa nila sa 20%. 20% na potential corruption under the COA AOM. So, sinabi po nila yung 153 billion. Pero ito po'y ehemplo na potensyal na nawawala sa PhilHealth, General Morales. But believe me, you will have continuous problem in PhilHealth with the all case rate program. Tanungin niyo po ang lahat ng insurance company, tanungin niyo po mga ospital. Wala pong gumagawa ng isang package ng pagbayad. At yan po ang mangyayari sa IRM ninyo. At kahit anong programa, computerization, magka-COVID, magpataal, lahat po yan mauuwi sa corruption hanggang may all case rate program kayo, President Morales. And I'm sorry, President Morales, because I'm already telling you, hindi nyo nga ho kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, ihinto na yan, para ho hindi magpatuloy ang ganitong problema. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.